Tanong ko lang po, may sari-sari store po ako. At syempre po, may paninda po ako mga sigarilyo at alak. Tama pa po ba bilang isang Kristiyano na magtinda pa po ako ng mga ito? Bilang isang Kristiyano na merong tindahan, tama pa ba na magbenta ng sigarilyo at alak? Pag sinabi po nating Kristiyano, ang ibig sabihin po niyan ay followers of Christ, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng katanungan sa inyong tanong. Bilang Kristiyano or followers of Christ, tama pa ba na magbenta ng ganyan? Ikalulugod kaya ng ating Panginoong Jesucristo ang ating ginagawang ganyan? Kung mag-iisip po kayo, kung tingin nyo po nandito pa ang Panginoong Jesucristo ngayon sa lupa at kayo ay nagbebenta ng ganyan, anong tingin nyo po ang sasabihin sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo? Tingin nyo po ba ay matutuwa siya sa inyong ginagawa? O pahihintuin kayo o ipatitigil ang inyong pagtitinda ng ganyang klaseng mga binibenta? Gayunpaman, alam naman natin na umakyat na ang Panginoong Jesucristo. Pero meron siyang iniwan na mga salita sa atin na dapat nating sundin. Alam nyo, ang kadalasang problema kasi ng mga tao, palibasa hindi natin nakikita literal ang ating Panginoon, kaya nating gawin ang mga bagay na ayaw niya. Para bang napakagaan ng mga palatuntunan ng ating Panginoon dahil hindi natin siya nakikita. Parang ang bilis na lang natin gumawa ng mga bagay na gusto natin na kahit alam naman natin na hindi yan gugustuhin ng ating Diyos. Ngayon, ang Biblia po, ang tunay na sasagot sa inyong katanungan. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. Kesyo kumain ka, uminom ka, o kung ano pa man ang iyong ginagawa sa buhay sa araw-araw, dapat daw nating maluwalhati ang ating Diyos. Now, sa bagay po na yan, tingin po ba natin naluluwalhati natin ang Diyos pag tayo ay nagbebenta ng mga ganyang klaseng nakakasira lamang sa katawan, hindi naman nakakatulong kundi nakakaperwisyo pa? Yes, pwede nating sabihin na hindi naman ako gumagamit. Nagtitinda lamang naman ako. Pero ito po ang nagiging cause para ang mga taong ito ay lalong magtuloy sa mga ganyang bisyo. Magiging isa pa po kayo sa dahilan niyan para ang mga taong ito ay lalong malulong sa mga bisyo. At pwede nyo rin naman sabihin, ang dami-daming tindahan dyan, kahit hindi naman ako magbenta ng sigarilyo at alak, bibili at bibili pa rin naman sila doon. Yes, tama naman po. Pero hindi na kayo yung isa sa mga kumukonsinti pa sa mga ganitong klaseng bisyo. At yan po ang aking iiwan tanong sa inyo. Kung yan po bang ginagawa nyo yan ay nakakaluwalhati sa ating Diyos o hindi? Dahil kung titignan natin sa kabilang banda, ano nga ba talaga ang benepisyo ng mga yan? Wala naman nangyayaring maganda pag ang tao nagsisigarilyo. Wala naman nakukuhang magandang sustansya yan sa katawan, kundi yan ay nakakasira pa ng baga at pwede ka pa magka-cancer dyan. Sa alak, anong nangyayari? Pag ikaw ay nalasing na, wala ka naman matinong gagawin sa buhay mo pag ikaw ay lasing na. Dahil alam naman natin na nag-iiba ang takbo ng isip ng tao pag nakakainom ng alak. Dahil dagdaan din po ako dyan mga kaibigan. At alam ko po ang pakiramdam ng lasing na lasing ka na at wala ka na sa tino. At alam rin naman natin na may mga nangyayaring krimen pag ang isang tao ay nalalasing na. Kaya bakit pa natin sila susuplayan ng mga ganitong klaseng pangangailangan nila sa kanilang katawan para lang gumawa ng hindi maganda o para lang masira ang kanilang katawan? Ang tanong po dyan bilang Kristiyano, malulugi ba talaga ang ating negosyo pag tinigil natin ang pagtitinda ng sigarilyo at alak? Hindi ba talaga kaya ng ating Diyos na pagyabungin tayo sa ating negosyo nang wala ang mga yan? Ganun ba kahina ang Diyos na hindi niya kayang isustain ang ating mga pangangailangan pag hindi tayo nagbenta ng mga ganyan? Ako po ay naniniwala na kahit hindi kayo magbenta ng alak at sigarilyo, ay kaya kayong pagpalain ng Diyos. Basta't kayo lamang po ay patuloy na magtapat sa ating Panginoon. You are our epistle, written in our heart, known and read of all men. Mga kapatid, alam niyo po ba napaka-importante ng testimony ng ating buhay? Dahil ang ating buhay ay binabasa ng sanlibutan. At ang mga unbeliever ay nakatingin yan, nag-aabang yan kung kailan ka magkakamali. Minsan kahit na nga hindi na lang mga unbeliever, kahit kapwa mo mananampalataya, nag-aabang lang yan kung kailan ka magkakamali at saka kanyang pupunahin sa iyong pagkakamali. Kaya't ganun kahalaga na maayos ang ating patotoo dahil binabasa tayo ng mga nakapaligid sa atin. Hindi lamang sa loob ng simbahan, maging sa bahay nyo, sa trabaho nyo, sa paaralan o kung saan lugar man kayo nandoon, dapat maayos ang inyong mga patotoo. Dahil paano na lang kung ganito po ang sitwasyon?
May magsasabi sa'yo na Kristiyano ka pa naman pero ang mga binibenta mo, alak at sigarilyo, nakakaperwisyo sa mga kabataan. Gustuhin kaya natin makarinig ng mga ganitong klaseng salita? At paano natin sila maihila sa Panginoon kung ganito ang pinapakita natin sa kanila na okay lang pala ang mga ganitong klaseng bisyo? Baka mamaya maglaro pa sa kanilang isipan na okay lang pala magbisyo kahit na nagsisimba ka na. Yan po ay hindi magandang testimony. At lalong higit, hindi po gusto yan ng ating Panginoon. Konting kibot nga lang natin dito sa sanlibutan, ang dami nang sasabihin ng tao sa'yo. Gumawa ka nga ng mabuti sa tao, may masasabi pa rin sa'yo, lalo pa kung hindi ka gagawa ng mabuti sa tao at hindi mo sila papakitaan ng tamang pag-uugali, tamang pag-aasal. Paano pa tayo ngayon yan tatawaging the light of the world and salt of the earth? Kung ang ating pananampalataya ay hindi nakikita ayon sa ating gawa. Dahil hindi po pwedeng sa simbahan ay okay ka, maganda ang testimony mo, pero pagdating naman sa labas, ang daming mga negative na sinasabi sa iyo ng tao, hindi rin po nagiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos ang ganitong klaseng ginagawa natin. Dahil ang totoong Kristiyano, dapat ang nababanaag sa atin ay ang Panginoong Hesukristo, hindi ang mga makamundong bagay na ginagawa ng sanlibutan. Matuto po tayo sa mga bagay ng Panginoon at mamuhay po tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito sa bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all.